At doon na nga, yan ako, nagsimula na lahat ng kwentuhan, lahat ng spekulasyon. For you, from Davao, mamaya, sobrang chismis. Ay, coffee and chocolate. Davao coffee and Davao chocolate. Nagsimula lang naman lahat ng kaguluhan na ito noong mangarap ang ating vice presidente na maging presidente ng maaga. So, kindly, would you like to comment on that? Then why didn't she run? If she had it in the bag, she should have... Dapat tumakbo siya. You know... Oh, ganito yun ha, Kongkon. Ikaw, lagot ng tsukunin mo ba? Para makabalo ka, kaugid ha. Pati ikaw, Madam Zamora. Eto, para malaman nyo. Ganito yun. Si Sara Duterte ay walang planong tumakbo sa mataas na posisyon sa gobyerno. Sinabi niya yan. Sinabi na niya yan noong 2022 or before 2022 election. Kahit alam niya na mataas ang survey niya for presidential. Pero eto, para malaman nyo ang katotohanan. Baka kasi gusto mo lang pumapil, no? Or gusto nyo lang pumapil lang talaga o magpasipsip sa amo nyo. Pinuntahan ni Amy Marcos at ni BBM at ni Martin Romualdez si Sara Duterte kasi nalaman kasi nila na si Sara Duterte ay pupunta doon sa Cebu. So, syempre, nag-usap yung magkapatid at saka si Romualdez na pupuntahan nila si Sara sa Cebu, no? Kasi birthday niya din yun. At saka, hinimok ng Marcos at ni Romualdez, no? Nagmamakaawa para tumakbong presidente si Sara Duterte. Dahil yun ang akala nila. Akala nila na tatakbong pagka-presidente, eto si Sara Duterte. Dahil, syempre, hinimok na, no, at kiusapan o kinausap ng iba't ibang grupo na din si Sara Duterte para tumakbo sa pagka-presidente. Kabilang na doon ang kapatid ni Bongbong Marcos na si Amy Marcos, 'di ba? Pero dahil ayaw niya talagang tumakbo, no, sa pagka-presidente at dahil sa pakiusap at pagmamakaawa ng Marcos at Romualdez, na-convince itong si Sara Duterte. Pero hindi hindi pa rin siya tatakbo sa pagka-presidente. Yun ang sabi talaga ni Sara Duterte Kaya sinabi ni Sara Duterte, dahil sa na-convince niya ni Marcos, no, si Sara Duterte, kaya sinabi niya na, kayo na lang yung tatakbo sa pagka-presidente. Vice na lang ko. Kamu na ang tatakbo. Kayo na lang. Huwag na ako. Ako na dito sa pagka-vice president. So, yun. Hindi siya nangarap, Hindi siya nangarap ng mataas na posisyon. Yun ang dapat niyo malaman. I mean, 2025 na eh. 'Di ba? Ngayon mo pa sasabihin yan. Di sana tumakbo siya. Tsaka yung presidency, dapat para sa kanya yun. Kasi di ba, I mean, what was that statement for? Then she should have filed to be president, to run for president, but she didn't. She filed to run for vice president. Vice President. Yes, that's right. Mula noon. Tapos, yun din, malaki rin utang na loob ko. Kasi napadali yung aming kampanya dahil binibitbit kami sa lahat ng sulok. Siya nag-organize, siya nagpapatawag ng tao, siya ang namumuno. Ayun. Tapos may mga limit pa yung diskurso kasi yung ibang kandidato, ang haba-haba magsalumpati. Favorite ako kasi ang bilis ko magtalumpati, ang bilis ko magsalita. 5 minutes, go! 5 minutes lang yun. May limit yan eh. Oh, may limit, tama. Kasi dami namin kaya. Yes, thank you very much, Dr. Willie. So, kayo nag-convince kay Mayor Sara at that time? At that time, One of the? Yeah, at that time, hindi kasi kilala ni Bongbong si Mayor Sara. Binisita namin para mag-happy birthday noong 2021. Ang pakay ko, sana piliin ni Inday Sara, pag tumakbo siyang Pangulo, si Bongbong bilang Vice President. Kasi galing si Bongbong sa talo sa 2016. Piliin bilang President? Bilang Vice. Okay. Para mag-tandem sila kasi tatakbo nga na presidente si Sara, akala ko, at sana, akala ng lahat. Kasi lakas-lakas ni Sara, parang 27% siya. Lahat nangungulelat, 14, 13. Ang layo niya talaga sa lahat. Ano to, mga... Mga April 2021.
She was way ahead talaga naman. Alam naman natin nun, walk over yon kung tumakbo siya noon. Kayo ang lumapit sa kanya. Oo, kami ni Bongbong pumunta. Sabi ko, mag-happy birthday tayo. Baka sakali swertehin tayo. Ang daming pumunta sa Davao noon. Lahat nag-o-audition para maging vice. Tapos, yun nga, ang nangyari, ayaw na ni Sara na tumakbo. Hindi na niya gustong mag-president o vice president man. Sabi niya, hindi bale na. Dito na ako sa Davao. Walang gulo. Ako magme-mayor. End of story. Ayoko na dyan. Magulo. And, nung nangyari yun, sinabi ko sa kanya, huwag ka naman ganyan. Lahat umasa sa'yo. Huwag kang paasa. Huwag kang ganyan. Mag-vice president ka kaya. Ayun, sabi niya, tumakbo na kayo. Ganyan, kayo na tumakbo dyan. Tapos nag-file si Bongbong. Sabi ko, kakaya naman to. Wala naman siyang kasama. Samahan mo na lang. Ayun. Tapos after a while, na-convince din. At pumayag siya na mag-vice. Ayun. Kaya nga nalulungkot ako ngayon dahil may hidwaan na at yun, nag-resign nga sa kabinete. Itong hidwaan, is this ilang percent pa misunderstanding lang? O baka hindi nagko-communicate? Maraming bulong-bulong? Di ba? Alam mo naman, di ba? Alam mo naman, maraming manggagatong. Oo, mga ambisyoso, mga interesado, naiinggit. So, sinisiraan yung isa sa isa. At yun, naintindihan namin at nakikita ko naman, grabe naman ang upak, ang banat, ang tiis ni VP. Kaya, wala na siguro kailangan magtanong. Obvious naman kung ano nangyari. Kung parang hindi pa kayo ng comment regarding po sa sinabi po ni Congressman Jay Bongbong po na kung hindi lang daw po kayo maagang nag-ambisyon na mag-presidente, tainit daw po ang lahat. Unang-una, the presidency of 2022 was mine already. Nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na, united na for my candidacy. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things other than being President of the Republic of the Philippines. Nagsimula lang naman lahat ng kaguluhan na ito noong mangarap ang ating Vice Presidente na maging presidente ng maaga. Nung mangarap ang former President na paupuin yung kanyang anak na maging presidente kaagad. Doon naman nagsimula lahat ng ito.